Magandang gabi po. Hindi ko po alam kung saan ko ito ibabahagi, pero kailangan kong mailabas dahil parang sumisikip ng dibdib ko sa bigat ng alaala. Hindi ko rin alam kung maniniwala kayo, pero mangyari na ang mangyari. Gusto ko lang mailabas ang lahat. Nangyari ito noong 2017 sa isang liblib na baryo sa Quezon, kung saan lumaki ang tatay ko. Matagal na kaming nakatira sa Maynila, pero tuwing undas, umuwi kami roon para maglinis ng puntod ng mga kamag-anak. Ang baryo ay napapaligiran ng malalawak na bukirin, ilog at isang gubat na sinasabi nilang bawal pasukin kapag sumapit ang alas 6 ng gabi. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento ng matatanda na may mga nilalang daw na nagbabantay sa loob, at kapag sumapit ang dilim, hindi na bumabalik ang mga pumapasok. Noong taon na yun, may kasama kaming pinsan ko na si Carlo. Siya yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Mga panakot lang yan ng mga matatanda para hindi tayo maglaro sa gubat. Biro pa niya noon. Pero mali siya. Napakamali niya. November 1, pasado alas 3 ng hapon. Tapos na kami maglinis ng sementeryo. Nagkayayaan kaming mag-inuman sa bahay ng isa naming kamag-anak. Bandang alas 5, napansin ni Carlo na wala pa yung aso niyang si Bantay. Pinakawalan niya ito kaninang umaga at baka raw napunta sa gubat. Pinagtawanan lang siya ng ilan, pero nagpa siya siyang hanapin. Kung gusto mo, samahan kita. Sabi ko. Nagtaka siya kasi alam niyang takot ako sa gubat. Pero ewan ko, parang ayokong may masamang mangyari sa kanya. Kinuha namin ang flashlight at naglakad papunta sa makipot na daan patungo sa loob. Pagdating namin sa bungad ng gubat, ramdam ko agad ang kakaibang lamig. Yung hangin, parang mabigat at mabaho. May halong amoy bulok na karne. Siguro may patay na hayop. Sabi ni Carlo. Pero hindi ako kampante. Habang papasok kami, napansin kong parang walang tunog ng kuliglig o ibon. Tahimik. Sobrang tahimik. At yung paligid, parang lumalabo sa gilid ng paningin ko, kahit maliwanag pa yung flashlight. Mga 10 minuto kaming naglakad nang marinig namin ang mahinang pag-ungol. Bantay! Sigaw ni Carlo. Walang sumagot. Yung ungol, parang mas nagmumula sa kanan namin, kaya sumunod kami. Hanggang sa may nakita kaming aso, pero hindi si Bantay. Itim ito, payat, at may mapulang mata. Nakatitig lang sa amin. Napalunok ako at sinabihan si Carlo na bumalik na kami. Pero ngumisi lang siya. Hay nako, baka ligaw lang yan. Lumapit siya. Sa bawat hakbang niya, napapansin kong parang humahaba yung anino ng aso, hanggang sa naging mas mahaba kaysa sa katawan nito. Kumakapit sa lupa, parang gumagapang papalapit sa amin. Carlo, tara na! Pakiusap ko. Pero bago siya makatalikod, narinig namin yung aso. Nagsalita. Hindi normal na boses. Hindi parang tao. Malalim. Parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya makahawi. Napatigil si Carlo. Ako, napaatras. At doon lumaki yung katawan ng aso. Umangat ang balat sa mukha at lumitaw ang parang bunganga ng tao sa loob ng ulo nito. Nakangiti. Wala na akong inisip kundi tumakbo. Hinila ko si Carlo pero parang naistatwa siya. Nakatitig sa nilalang. Sumigaw ako ng buong lakas at saka siya natauhan. Sabay kaming kumaripas. Pero habang tumatakbo, parang hindi nauubos yung daan. Pamilyar yung mga puno. Pero pakiramdam ko paikot-ikot lang kami. At sa bawat liko, naririnig ko yung boses. Hindi siya makakauwi. Hindi siya makakauwi. Hanggang sa nakita namin si Bantay. Pero wala na siyang ulo. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakalabas. Ang huling naalala ko, natapilok ako at nang imulat ko ang mata ko,
Nasa gilid na kami ng kalsada, malapit sa bahay. Pawis na pawis si Carlo at tulala. Mula noon, hindi na siya umimik tungkol sa nangyari. Pero tuwing gabi, naririnig ko siya sa kwarto. Parang may kausap. Bulong lang, pero malinaw. Oo, babalik ako. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung mga mata ng aso, nanlalamig pa rin ako. Kaya kung sakali, kung may magyaya sa inyo na pumasok sa gubat ng gabi, huwag. Dahil baka hindi na kayo makalabas. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.